Ano ang nangyayari sa tao mga sangkay? Bakit hindi na umaabot ang edad sa 900? Hindi tulad nung panahon bago ang malaking baha na naganap sa ating mundo nung panahon ni Noah. Totoo nga bang sinumpa tayo ng ating Panginoong Diyos kung bakit ganito na lamang po kababa ang edad ng lifespan ng tao ngayon? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Talakayin po natin ngayon mga sangkay ang very interesting topic patungkol po sa edad ng tao. Siguro naman lahat po tayo mga Kristiyano ay alam po natin na ang pinakamatandang tao sa mundong ibabaw ay si Methuselah. Umabot po ng 969 years old. Pero maliban po sa kanya, marami pa pong mga tao mula po sa Book of Genesis ang mababasa po natin na nag-exist na umaabot ang edad 800 to 900. Pero sa panahon natin ngayon, bakit hirap na po ang tao makarating sa 80 or 90 or 100 years old? Ano nga ba talaga ang ginawa ng Diyos sa tao? Totoo nga bang isinumpa ng Diyos ang tao kung kaya't ganito na po kababa ang edad natin ngayon at hindi na po natin nare-reach kung ano po ang taas ng edad ng mga sinaunang tao, lalong-lalo na po yung panahon bago pa ang malaking baha nung panahon ni Noah? Itong usapin na ito mga sangkay ay patuloy na paikot-ikot sa mga Bible scholar. May kanya-kanya pong mga sariling stand ang bawat Kristiyano tungkol po dito. Isa sa kilalang verse sa Biblia na pumapatungkol sa sinasabing matinding sumpa ng Diyos sa sanlibutan nung panahong yun ay mababasa po natin sa Book of Genesis chapter 6 verse 3 na ayon po dito, "Then the Lord said, My spirit shall not strive with man forever, because he also is flesh. Nevertheless, his days shall be 120 years." May iba mga sangkay na nagsasabi na ang bersikulong ito ay pumapatungkol sa matinding sumpa ng Diyos sa tao na magiging mababa na lamang po ang edad ng tao after the flood. Subalit, may iba naman pong interpretation, mga sangkay, na mas kilala, na binabasag po nila ang sinasabi ng iba na ito ay sumpa ng Diyos sa tao kung kaya't ganito na lamang po ang edad natin ngayon. Napakababa na lamang. Di ba? Kung titingnan po natin mga sangkay ang edad ng tao ngayon, hindi na po ma-predict kung hanggang kailan na lamang po mga sangkay kakayanin ng ating katawan. Dahil na rin po sa mga sari-saring kinakain natin ngayon. Malaki po talaga ang effect nito sa ating mga physical na pangangatawan. Pero mga sangkay, ano ba talaga ang totoo? Sa ibang interpretation, sinasabi nila na tumutukoy po itong bersikulong ito sa Genesis chapter 6 verse 3 sa itatagal ng pagpapatayo ng Noah's Ark nung panahon na yon, na sinasabi po na magiging 120 years ang itatagal ng pagpapatayo nitong arka ni Noah. Itong 120 years na sinasabi sa Biblia ay pumapatungkol sa magiging panahon ng judgment ng ating Panginoong Diyos sa tao. Ito daw po ay isang propesya na may magaganap sa ating mundo, na isang malaking judgment mula sa ating Panginoong Diyos. At itong 120 years, ito po ay ang haba ng panahon na igugugol sa pagpapatayo ng Noah's Ark bago daw po tumama ang malaking pagbaha sa ating mundo. Sa Genesis chapter 6, sinabi po dito, "Now it came about when men began to multiply on the face of the land, and the daughters were born to them, that the sons of God saw that the daughters of men were beautiful, and they took wives for themselves." At ginawa po nilang mga asawa yung mga anak ng tao sa lupa. Sa Book of Genesis chapter 6 kasi, malinaw na sinasabi ng Biblia na may mga nakipagtalik na mga sinasabing mga fallen angels na kung tawagin sons of God. At ang naging bunga, mababasa po natin sa Genesis chapter 6 verse 4, "The Nephilim were on earth in those days, and also afterward, when the sons of God came into the daughters of men, and they bore children to them. Those were the mighty men who were of old, men of
renown. Ang mga naging bunga nito mga sangkay ay mga makakapangyarihan na nilalang na kung tawagin ay Nephilim. Nung panahon na yun mga sangkay, naggalit ang ating Panginoong Diyos. Halos isumpa niya ang tao at halos pinagsisiyan ng ating Panginoong Diyos na nilikha niya ang tao sa sanlibutan. Subalit nakita niya si Noah. Nakita niya na may natitira pang taong nakakakilala sa kanya at naglilingkod sa kanya. Sinabi nga po sa Genesis chapter 6 verse 5, Then the Lord saw what the wickedness of man was great on the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Ganyan po kalala ang kasamaan ng tao nung panahon na yun. Nagkaroon po ng koneksyon ang tao sa mga fallen angels na nagbunga po ng mga Nephilim. Ito daw po ang rason mga sangkay kung bakit sinabi ng ating Panginoong Diyos sa Genesis chapter 6 verse 3 na bilang na ang araw ng tao. At ito po ay nabanggit na 120 years. Subalit mga sangkay, katakataka din po ito. Kasi nga po pagkatapos mangyari ang matinding pagbaha sa mundo nung panahon ni Noah, nung mamatay ang lahat ng nilalang sa mundong ibabaw dahil po sa matinding pagragasa ng tubig, pinuno ng Diyos ang ating mundo ng baha, na maging ang mga Nephilim ay hindi po nakaligtas. Lahat ng mga masasama ay binura sa ating daigdig. Ngunit ang palaisipan, dahil pagkatapos ng pagbaha mga sangkay, bigla pong nagbago ang lahat. Ang edad ng tao ay bumaba at hindi na po umaabot ang bilang ng edad ng tao na kagaya nung panahon bago mangyari ang matinding pagbaha. Kung titingnan po natin ang generations bago po makarating kay Moses, si Adam ay nabuhay ng 930 years. Si Seth na anak ni Adan at Eva, nabuhay siya ng 912 years old. Si Methuselah, ang fourth great-grandson ni Seth, nabuhay ng napakataas na bilang ng edad. Siya po ang tinaguriang pinakamatandang tao na nabuhay sa ating mundo, na umabot po ng 969 years old. Si Lamech na anak ni Methuselah, nabuhay ng 777. Si Noah, umabot ang edad sa 950 years old. Si Shem na anak ni Noah, nabuhay ng 600 years old. Si Eber na great-grandson ni Shem, nabuhay ng 464 years old. Napapansin nyo ba mga sangkay na pababa ng pababa ang edad ng tao? Si Terah na isa pong great-grandson ni Eber, nabuhay lamang ng 205 years old. At pagdating ni Abraham, klarong-klaro na po ang pagbabago ng edad ng tao, dahil umabot na lamang po ng 175 years old ang buhay ni Abraham. Si Isaac, umabot ng edad sa 180 years old. Si Jacob, umabot lamang ang edad sa 147 years. At pagdating kay Moses, kapansin-pansin dito ang pagbagsak ng edad ng tao, dahil si Moses ay nabuhay lamang ng 120 years old. At hanggang sa ngayon mga sangkay, pababa ng pababa ang edad ng tao. Hanggang sa panahon natin ngayon mga sangkay, mayroon po tayong isang kataga na kilala, ang salitang Life Begins at 40. Isang 1932 American self-help book na isinulat mga sangkay ni Walter Pitkin. So isang katanungan mga sangkay, kung hindi totoo na isinumpa ang edad ng tao ng ating Panginoong Diyos, bakit bumaba ang edad ng tao? Bakit hindi na po ng tao ngayon nararating ang edad na 900 years old? Ano ang nangyari? Panoorin po natin ito, mga sangkay. Why didn't Noah's sons live as long as Noah? Noah lives 950 years, 600 of it in the pre-flood world, and 350 of it in the post-flood. Here's the dividing line. Now, his sons, they only live 100 years in the pre-flood world. Post-flood, even though they were born and raised and lived on, the food and everything from the pre-flood world, they only live, we don't know the ages of all of them, but Shem, we do. So, all the way over here, 600 years. Why didn't he live 950? Because this post-flood world is so different. It cannot support the vitality that even somebody that was born pre-flood has over here. So why did Noah outlive his sons? Because that event right there caused chaos. The earth wobbled on its axis. The post-flood atmosphere, oxygen level, the soil nutrition level, everything was different. We had a magnificent pre-flood world. Post-flood, they didn't live as long. They didn't grow as tall. Nothing was the same.
So ito po ay isang simpleng explanation mga sangkay kung bakit hindi na po nararating ng tao ang edad na 900 years old. Ibang-iba na kasi talaga ang Earth nung panahon na yon. Bago pa dumating ang malaking pagbaha sa ating mundo, ang tao nung panahon na yon ay namumuhay sa isang napakaayos at halos perpektong planeta. Pero pagkatapos ng pagbaha, ang atmosphere natin ay nagbago. Ang oxygen level ay nagbago. Marami ang nasira nung panahon na yon, including yung sistema ng Earth na siyang sistema ng ating planeta bago pa dumating ang malaking pagbaha o malaking pagkawasak ng ating mundo, dulot ng flood. Ang lupa, ang nutrition level ay nagbago. At ngayon mga sangkay, kapansin-pansin po, 'di ba? Ng tao, masasarap na po ang kinakain at kahit ano pa ang gawin ng tao na pag-iingat sa kanyang sarili, hindi na po kayang abutin ang 900 years old na edad. Kahit pasabihin pa po natin na buong buhay niya ay kakain lamang po siya ng gulay o mga masusustansyang pagkain kagaya ng mga prutas, hindi na rin po talaga aabot sa 900 years old ang edad ng tao kagaya ng panahon na yon. So ano kaya ang nangyari? Isang katanungan mga sangkay, kung totoo na hindi isinumpa ng Diyos ang edad ng tao sa Book of Genesis chapter 6 verse 3, bakit ang baba na po ng edad ng tao sa panahon po natin ngayon? At pag pumunta ka ng sementeryo, makikita nyo po doon na wala na pong eksaktong edad. Ang tao ay namamatay sa kahit na anong edad na mayroon po tayo. Ano po ang inyong Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe yung ating YouTube channel.